Alam mo ba na marami ng nanay ngayon ang kumikita ng extra income kahit nasa bahay lang sila? At karamihan sa kanila nagsimula lang sa mga simpleng ideas na i-share ko ngayon sa video na ito. Make sure lang na panoorin nyo to hanggang dulo dahil baka eto na yung opportunity na matagal nyo nang hinahanap. Hi mga Mars! Kung isa ka sa mga nanay na naghahanap ng extra income, then para sa iyo ang video na to. Today, share ko sa inyo yung 10 extra income ideas para sa mga busy na nanay na gustong magkaroon ng extra income kahit nasa bahay lang. Let's go! Number 1, online selling. So, marami kang pwede ibenta dito. Pwede kang magbenta ng damit, skincare, sapatos, gamit sa bahay. Halos lahat na yata pwede natin ibenta ngayon sa online, di ba? Kaya naman talaga yung mga online platform na yan, boom na boom kasi nga ito yung isa sa mga online jobs na pwedeng gawin ng mga nanay. Low capital pero malaki ang kita. At kung wala ka pa talagang malaking puhunan para mag-stock ng maraming product, pwede kang magsimula sa pagiging affiliate marketing kasi doon, kahit isa lang yung product mo, basta may nag-checkout dyan sa link mo, may kita ka. O diba, isa sa mga practical and best way para sa mga nanay na kumita is through online selling. Number 2, home-based cooking or baking. Kaya kung isa kang nanay na mahilig magluto o kaya naman mag-bake, turn mo yung hobby mo ng pagluluto na yan into a profitable income. So, yung mga ginagawa mo, magpasobra ka, ibenta mo siya online o kaya naman pag hinatid mo yung anak mo sa school, magdala ka na extra na mga binake mo tapos ibenta mo sa mga kamami mo o kaya naman si mister, pag pinabaunan mo ng ulam, pagbaunin mo siya ng extra, ibenta niya sa mga ka-office mates niya. O diba, mga simpleng bagay na pwede mo pala pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang. Number 3, freelancing. Ito naman yung trabaho na bagay sa mga nanay na medyo may pagka-techy. Ito yung mga work from home setup gaya ng mga virtual assistants, copywriter, admin support, chat support, digital art marketer, ayan, diba? So, kung medyo may pagka-creative ka, pwede ka magbenta ng mga digital arts online, kaya maraming way para talaga kumita ka. Number 4, online tutor. So, kung dati kang teacher, tapos nahinto ka lang sa pagtatrabaho dahil nagkaroon ka ng anak, eto na yung chance mo para ituloy yung pagtuturo mo na yon through online tutoring. Kung magaling ka sa math, English, foreign language, science, maraming mga online website na tumatanggap ng mga online tutor. O diba, napapractice mo na yung profession mo, tapos kumikita ka pa habang nasa bahay lang. Number 5, content creation. Ayan, eto, usong-uso ngayon to, diba? Yung mga gumagawa ng content para ma-promote yung product o kaya naman yung mga content creator, gagawa nila ng content yung isang lugar, yung isang concept, tapos babayaran sila through paid collaboration o kaya naman padadalan sila ng mga products, ng mga PR package, ipopromote nila, tapos kikita sila, di ba? Wala ka halos puhunan kundi yung creativity mo, yung sipag mo, at yung determinasyon mo na kumita kahit nasa bahay ka lang. Number 6, laundry or plancha service. O diba, napakasimple lang pero sure yun income. So halimbawa, meron ka mga kapitbahay na sobrang busy at wala na talagang time maglaba or kaya naman mamalansya. Pwede kang mag-apply sa kanila as labandera o kaya naman planchadora. Yung mga simpleng gawain na hindi na nila talaga kayang gawin, ikaw yung gagawa sa kanila and kapalit yung service mo, babayaran ka nila. O diba, simple pero may kita. Number 7, sari-sari store. Kung meron kayo kahit na maliit na space dyan sa bahay ninyo at nakita nyo naman na talagang madaming tao sa paligid ninyo, maraming potential buyers, pwede kayo magtayo ng sari-sari store. Medyo maliit na puhunan lang naman yung kailangan ninyo, makakapag-start na kayo ng mini sari-sari store sa inyong lugar. O diba, nasa bahay ka, alaga mo yung anak mo, pero kumikita ka. Number 8, handmade crafts. Alam niyo ba dati, nagbenta kami ng mga anak ko ng mga resin na keychain. As in, talagang kami yung gumagawa ng yung design nun, yung layout nun, tapos kami rin ang nagmo-mold dun sa resin niya. Nakakatuwa kasi meron na kaming bonding time ng mga anak ko, pero kumikita pa rin kami ng sama-sama. Binibenta namin siya dun sa page namin. And nakakatawa, ang daming umu-order. Minsan talaga kailangan lang pagganahin mo yung creativity mo sa paggawa ng mga craft. Pwede kang gumawa ng mga personalized keychain, personalized na mugs,
mga notebooks, calendars, o kaya naman yung mga beads. Ayan, gumawa din yung mga anak ko ng beads na yan. Pwede nyo rin itry yan. I-explore mo lang talaga yung mind mo kung ano ba talaga yung mga pwede mong ibenta na nandyan lang sa paligid mo. Number 9, babysitting or childcare. So, kung meron ka mga kapitbahay o kaya naman kamag-anak na talaga namang walang mapag-iwanan ng mga anak nila kapag nagtatrabaho, pwede kang mag-offer sa kanila na ikaw magbabantay ng anak nila sa bahay mo at babayaran nila yung services na i-offer mo sa kanila. Nagkaroon na ng kalaro yung anak mo, pero kumita ka pa. So, parang meron kang additional anak na merong bayad. Number 10, loading business and bills payment. Ayan, di ba? Syempre, lahat tayo mga nagbabayad ng bills. So, yung mga kapitbahay mo, offeran mo sila na instead na pumunta pa sila sa malayo para magbayad, sa'yo na lang sila magbabayad with a minimal charges. So, yung mga cash in, cash out, ayan, pwede mo rin gawin yan. Mga phone loads, madaling simulan at steady yung income. And mga Mars, sana meron kayo napili na idea na pwede nyo simulan para kumikita na kayo kahit nasa bahay lang. Hindi naman kailangan na perpekto, ang importante ay simulan nyo. So hanggang sa susunod na usapang kaperahan natin mga Mars, don't forget to like and subscribe. Bye!